Konnichiwa buddies, this is Chris Sniper 8121 at ngayon i-share ko ang all 3 benchmarker insights. So, napakasimple lang ng draft, explain ko lang para maunawaan. So, pag nag-iisang puno, ayan, nilagyan natin ng compass direction, north, south, east, and west. Okay. Dahil ano siya buddies, wood element siya, dito tayo sa compass orientation. So, unang pattern ay 3, 5, 7. Ang 3 alam natin, east yan, no? Wood element yan. Okay. So, ang 5 is center, then ang 7 is west. West trigram. Kaya 3, 5, 7 pattern. Pangalawang pattern na given ay 4, 5, 6. So, ang 4 ay southeast. Then, another wood element yan. Dalawa kasi ang wood element, no? 3 and 4. East and southeast. Okay. So, ang 5 is permanente sentro siya. So, doon tayo sa 6, yan ang northwest. So, ibig sabihin, 4, 5, 6 pattern is southeast and northwest alignment. Ang 357 naman is east-west alignment. Saan magkagilap? So, yun ang mga pattern na ginagamit sa wood elements. Kaya pag puno ang benchmarker, so may idea na tayo saan tayo una maghanap ng linearity. So, 357. Tingnan sa east, kung may lock point surface trail marker, dyan maghagilap. Okay. Tingnan sa west naman, kung may lock point, ay hagilapin yan. So, ang pattern yan is 357. Sa 456 naman, southeast ka pupunta, hanapin mo kung may STM doon na nakalock sa puno, bato, or anything, no? Then, sa northwest naman, i-verify din kung may lock point. So, dyan maghagilap na linearity. So, yan ang pinaka-basic sa puno na benchmarker bodies. Ang dalawang pattern, 357 and 456. Kasi nga, wood element ang benchmarker natin na ginagamit. Ano? Coordinated siya sa elemental marker. So, yun. Dapat maintindihan natin ito bago tayo magpurso ng mga next topic. So, hopefully, may nag-gets kayo na insights sa simpleng draft na ito. Thank you for watching and good luck sa lahat ng mga treasure hunter sa buong mundo, buddies. No? Huwag tayong titigil hanggang makahits tayo. No? Sipag ang tiyaga, teamwork, then panalangin. So, thank you for watching and bansay, buddies.